Ipagpapatuloy na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota sa darating na Miyerkules. COMELEC dumipensa naman sa mga natanggap na TRO mula sa kataas-taasang hukuman. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Muling gumawa ang Commission on Elections o COMELEC ng trusted build para sa kanilang bagong election management system. Kasama sa mga nabago sa sistema ng komisyon ay ang pagkakaroon ng ad feature kung saan maari nang idagdag ang mga pangalan ng mga aspiranteng diniskwalipikan ng komisyon sa pagtakbo sa halalan pero pinaburan naman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO. Matatandaan ang senatorial aspirant na si Zubair Mustafa at 4 na local aspirants ang unang nakakuha ng TRO na sinundan pa ng 3 local aspirants noong nakaraang linggo. Ngayong araw ng Lunes, nagpalabas rin ng TRO ang Korte Suprema laban sa kanselasyon ng kandidatura ni dating Mandaue City Cebu Mayor Jonas Cortez. Sa ngayon, 9 na aspirante ang kailangang mailagay sa bagong balota, kasunod ng ibinabang TRO ng kataas-taasang hukuman. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pagkatapos ng trusted build ay ang pagpapalabas nila ng opisyal na ballot face templates. Sa Miyerkules naman ay magsisimula na ulit ang komisyon sa pag-iimprenta ng mga bagong balota kung saan ay gagamitin na ng poll body ang mga makinarya ng National Printing Office o NPO. Inform na rin natin ulit ang ating Korte Suprema kapag magre-resume tayo ng printing sa Miyerkules. Ngayong araw na ito, yung mga tauhan natin ay nasa National Printing Office. And for your information, for the first time, ay dinebutize namin ang National Printing Office. We're going to release the resolution today, deputizing the National Printing Office in order to expedite everything. Anindigan naman ng komisyon na kailangang manatili sa alphabetical arrangement ang pangalan ng mga kasama sa balota. Ito ay kahit pa may mga umapila kagaya ni Francis Pangilinan na ilagay na lamang sa dulo ng balota si Mustafa. Isinantabi rin ng poll body ang sesyon na maisama na sa balota ang lahat ng mga aspiranteng may nakabinbin na apila sa Korte Suprema. Matatandaan na 117 ang idineklarang nuisance candidate ng komisyon pagdating sa senatorial race. 17 sa pagkakongresista at 67 naman sa mga tumatakbo sa local positions. Pero ang problema po natin, bakit pa tayo merong finality kung hindi rin pala tatanggalin ang pangalan sa lista? Kung lahat pala sila mag-aapila sa Supreme Court, ibig sabihin yung 117, mananatili ang pangalan sa listahan, magiging 183 ang pagpipilian ng mga kababayan natin. At pagkatapos, dapat kumaunawaan ng lahat. Ang sabi ng batas, bawal ang substitution kapag ka namatay o na-disqualify ang kandidato. Pero pag ang kandidato, ang candidacy niya ay na-cancel o denied due course, hindi po siya naging kandidato and therefore hindi po siya pwedeng palitan. Dumipensa naman ang COMELEC sa mga natanggap na TRO mula sa Korte Suprema. Siguro po, kaya madaming pumunta sa Korte Suprema dahil madami kami dinesisyonan ng mga kaso. Kung ang ginawa kaya namin ay hindi na lang kami mag-desisyon para walang TRO maibibigay sa amin. Kaya lang po, hindi ba parang pagsuway naman yun sa tungkulin yung nakaata sa amin po mga balita. Dapat mag-resolve ang COMELEC. Talaga napakahirap. If you will not resolve early, ang COMELEC ang masama. Pag ni-resolve mo ng aga rin, ang COMELEC din ang masama. Pinag-iisinipan naman ng poll body ang pagpapaaga ng COC filing sa susunod na eleksyon para hindi na maulit ang aberya sa pag-iimprenta ng mga balota. Ayon sa COMELEC chief, tinitingnan nila na maisagawa sa buwan ng Hulyo ang filing para magkaroon sila ng sapat na panahon sa pagdidesisyon at paghihintay ng resolusyon mula sa Korte Suprema. So that kung July mag-file, abay madami ng panahon kami para i-resolve ang kaso at mas mahaba ng panahon din para makapunta sa Korte Suprema yung mga hindi papalari sa desisyon sa amin. Diba ako nag-file ng candidacy October 1 to 8, ni-resolve namin ang lahat ng bago matapos ang Disyembre o bago matapos ang Nobyembre. Ganun po kabilis ang ginawa natin without sacrificing the quality of the decision. So ibig sabihin, kung July yan, kaya po namin ng July, August, by September, may mga decisions po kami hanggang sa NBank level. At least, meron silang September, October, November, December para makapunta sa Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, Nasa News.